Handa po natin ang ating mga sarili para po sa paikinig sa pagpapaliwanag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Let us pray. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, salamat sa umagang ito sa pagsamba at pagtitipon ng inyong mga anak. At ngayong umaga, kami po ay dadako sa pagpapaliwanag ng inyong mga salita. Dalangin ko po na ang mga salita niyo pong ito ay patuloy na gumawa sa aming mga kalooban at isipan sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Upang na sa ganoon ay lalong maparangalan ang inyong pangalan at patuloy kaming magtiwala sa aming Panginoong Jesucristo na siyang pinaka-object ng aming pong pananampalataya at kaligtasan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa pag-aaral po natin for almost 2 Sundays ng ating lesson o preaching sa Acts chapter 2, ay nais ko pong i-conclude ang ating pag-aaral patungkol sa kamatayan, sa pagkalibing at pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos. At ngayon ay nais kong hilingin na pakibuksan ang inyong mga Biblia sa aklat po ng 2 Korinto. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 and 21. 2 Korinto, kabanatang 5, ang talata po ay 17 at 21. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya't ang sino mang naipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang ating pong title sa umagang ito, Our sins were imputed to Christ and Christ's righteousness is imputed to us. Sa Tagalog po, ang ating mga kasalanan ay ibinilang kay Kristo at ang katwiran o kabanalan ni Kristo ay ibinilang sa atin. Isinulat po ang 2 Korinto, of course, sa Iglesia ng Corinthians. At sa Iglesia ng Korinto ay pinaka-problematic church po ito. Ito po ang pinaka-problemadong iglesia ng Bagong Tipan. Sa 1 Corinthians pa lamang, makikita na natin yung division ng church. Makikita natin yung immorality ng pamumuhay nila. Makikita natin na lack of love. Kaya tinalakay sa 1 Corinthians chapter 13. At marami pang iba. Ito ang pinaka-problemadong iglesia sa Bagong Tipan na sinulatan ni Apostol Paul upang kanyang ma-eliminate, maibaba ang napakaraming problemang ito. Binalik niya ang mga taga-Korinto sa pinaka-motibasyon ng kanilang pananampalataya, ng kanilang pamumuhay. At ang pinaka-motibasyon na magbabago para sa kanila ay walang iba kundi ipaalala kung ano ang ginawa ni Jesus. Kung ano ang ginawa ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa kanila. At ngayong umaga, ito yung nais nating tingnan ngayon. Dito sa kabanatang 5 ng 2 Korinto ay pinapakita ni Apostol Pablo yung tinatawag na reconciliation o yung pakikipagkasundo ng tao sa Diyos. Nung mga taong nanlalamig sa pananampalataya sa Panginoon kung paano magkakaroon ng tinatawag na restoration sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At dito nga ay makikita natin na ang pinaka-basis ng lahat ng ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa aspeto o usapin ng reconciliation o pagkakasundo ng Diyos sa tao o ng tao sa Diyos, dapat maintindihan natin na ito ay pinlano ng ating Panginoong Diyos.
Sino ang nagplano ng paikipagkasundo ng Diyos sa tao o ng tao sa Diyos? Tingnan niyo po ang verse 18 ng chapter 5 ng Ikalawang Korinto chapter 5 verse 18. Ang sabi rito ng Word of God, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Now, tingnan po natin itong sinabi sa talatang 18 na aking binasa. Sabi rito, all of this comes from God. Nagagaling daw po sa ating Panginoong Diyos. Sabi rito, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Ano yung ginawa ng Diyos? Yung sinasabi ho sa verse 17. Yung tinatawag na, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang sino mang naipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Sino ang gumagawa nito? Ang sabi ng talatang 18 ay ang Diyos. This is the work of God. Kaya pag tinignan natin, yung salitang God dito, medyo dapat nating tingnan mabuti yung salitang God o Diyos na binabanggit dito. Alam nyo, ang tinutukoy na Diyos ni Apostle Paul dito na siyang gumawa upang magkaroon tayo ng isang bagong pagkatao at maiwanan na natin ang lumang pagkatao natin, ay alam nyo kung sino? Ang Diyos. Ang Diyos po na ito ay tinatawag, this is referring to the triune God. Kaya nga, kapag tinignan natin yung salitang God, galing po ito sa salitang Theos. Kaya yung theology, yung Theos, Holy Spirit. At sila po ang iisang Diyos na siyang nagbigay ng isang bagong pagkatao sa atin at siya ang naglalagay sa atin upang yung dati nating pagkatao ay mawala na. Ito, ang may akda ng kaligtasan at nagplano ng ating kaligtasan mula pa sa walang hanggan ay walang iba kundi ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Kaya napakalinaw po in Ephesians 1:4 and 14, makita natin in verse 4, tinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Pagdating ng verse 5 hanggang verse 10, tinubos na kanyang kamatayan. At pagdating ng verse 10 and 11 and 12 ay sinasabi doon na ipinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa atin at selyo ng ating kaligtasan. And Apostle Peter also stated in 1 Peter 1:2. Ang sabi niya, hinirang kayo ng Diyos sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa upang pabanalin ng Espiritu Santo at maging malinis sa bisa ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. The word God na sinasabi ni Apostle Paul in verse 18 of 2 Corinthians chapter 5 is referring to the triune God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Yun yung gumagawa. Yun yung nagpaplano sa kaligtasan. Maliwanag po. Dito na pinakikita na ang ating Diyos Ama ang humirang sa atin, ang Panginoong Jesucristo ang nagligtas sa atin, at ang banal na Espiritu ang siyang nagpapabanal sa atin o nagbigay ng isang bagong kapanganakan. Kaya mga kapatid, ang verse 18 na binasa natin, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Pero tingnan natin yung second sabi ng ikalawang bahagi ng 2 Corinthians 5:18. Ang sabi ron, sa pamamagitan ni Kristo. Napansin nyo? Bakit binanggit sa verse 18 yung salitang sa pamamagitan ni Jesucristo? Bakit binanggit pa? Sinasabi ko kanina from this passage or verse na ang salvation ay work ng Father, Son, and Holy Spirit.
Pero pinapakita ni Apostle Paul dito sa ikalawang bahagi ng verse 18, yung word na sa pamamagitan ni Kristo. Ano ang ibig sabihin po nito? Si Kristo po ang pinakasentro ng Diyos sa aspeto ng ating kaligtasan. Bakit po? Jesus Christ is the center of salvation. Dahil ang Ama, hindi siya nagkatawan tao, ang Holy Spirit, hindi siya nagkatawan tao. Ang nagkatawan tao na Diyos, na bahagi ng isang Diyos sa tatlong persona ay ang ating Panginoong Hesukristo. In other words, pinapakita rito sa verse 17 and 21, isang bagong kapanganakan, ang isang pagiging matuwid at pagkakaroon ng isang kabanalan ay si Kristo ang pinagmulan o object ng lahat po. Kaya nga ang sentro ho ng pananampalataya natin ay walang iba kundi si Kristo. Kaya nung binanggit na sa pamamagitan ni Kristo, ibig sabihin, walang ibang magiging basis para maligtas ang tao kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ito ang mensahe ni Apostol Pablo ni Kristo dito sa chapter 5 ng 2 Corinthians. Ano ang sabi ng verse 20? 2 Corinthians 5:20, ang sabi niya, kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. Chapter 6 verse 1 and 2, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, pinapamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon na ang araw ng pagliligtas. Ang batayan ng kaligtasan sa mensahe ng Apostol Paul ay walang iba kundi si Kristo. Ang batayan ng pagtingin nila Apostol Pablo sa isang tao upang sabihin anak ng Panginoong Diyos ay walang iba kundi si Kristo. 2 Corinthians 5:16. Ano ang sabi ng 2 Corinthians 5:16? Ganito ang pagkasabi sa talatang 16. Kaya ngayon, ang pagtingluman ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Nung unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. So ano ang batayan ng pagtingin ngayon ni Apostle Paul sa isang tao? Dati ginadjudge sila by appearance, by good works. Ngayon hindi na. Ang judgment ng iba, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Yun yung gustong ipakita sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, ibig sabihin, dapat malinaw at nauunawaan natin na kung sino ang object ng ating kabanalan na bunga o prutas lamang ng kaligtasan. When it comes to our holiness, when it comes to our daily living sa buhay natin, dapat maintindihan natin sino ang object, sino ang pinagmumulan, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Mga kapatid, tingnan natin itong 2 Corinthians 5:21 na ito. Ito ay nagtuturo sa atin na malinaw dapat sa atin upang makapamuhay tayo ng isang bagong pamumuhay, yung ating kasalanan ay ibinilang kay Kristo at ang katwiran ni Kristo ay ibinilang sa atin. Nakita nyo? That is the point of Apostle Paul. Nung nandun siya sa cross, yung ating kasalanan inilagay kay Kristo. Inimpute, isinalin kay Kristo. Pangalawa, yung kanyang katwiran, kabanalan, ibinigay sa atin upang tayo'y mapawalang sala sa harapan ng Diyos. Ngayon, ang kaligtasan ng isang makasalanang pinili ng Diyos ay sa pamamagitan, una, sa pagsunod ni Kristo. Yan yung gusto nating maintindihan. Yung obedience of Christ. Mapapansin natin, ang sinabi rito sa ating mga talata. Pakinggan niyo po ang talatang 21. Ano sabi ng talatang 21?
ng Kabanatang 5 ng ikalawang Korinto 5:21, sabi, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan upang makipagkaisa tayo sa Kanya at mapabanan sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Kristo. Gusto kong tingnan ito sa English. Medyo banggitin po natin. God made the one who did not know sin to be sin for us. Medyo maganda ho kasi yun, yung binabanggit dito Ang Diyos, ginawa ang isa na walang kasalanan para sa ating mga kasalanan. At yun ay walang iba kundi si Kristo. Ngayon, tingnan niyo po. Pinapakita rito ang unang bahagi ng talatang 21 ay nagsasalita patungkol sa walang tutol na pagsunod ni Kristo sa kanyang kamatayan sa cross. Ano ibig sabihin po nun? Ginawang maging kasalanan. Ginawa siyang maging makasalanan. And yet, walang kasalanan. Nakita nyo? Walang kasalanan si Jesus, pero dahil sa iyo at sa akin, ginawa siyang may kasalanan. Gusto nating bigyan ng diin itong ating pinag-aaralan nung sinabing ginawa niya, God made. Si Jesus, na Diyos na banal, ang ginawa ng Ama, parang makasalanan siya. Ginawa siyang makasalanan. Alam niyo, bakit siya ginawang makasalanan? Sa totoo, si Jesus walang kasalanan. Sa katunayan niya, sabi ng Book of Hebrew, walang kasalanan ang ating Panginoong Jesucristo. He is a sinless. Kahit kailan ay hindi siya nagkasala. Pero bakit siya ginawang makasalanan ng Ama? Ginawa siyang makasalanan ng Ama upang akuin niya ang iyong kasalanan at aking kasalanan. Kaya nga yung kasalanan natin, yung kasalanan ng lahat ng hinirang ng Ama, ibinilang kay Kristo. Yun po yung gustong ipakita ron. Ginawa niyang makasalanan ang ating Panginoong Jesucristo. Of course, in Isaiah chapter 53 verse 2, tingnan nyo ho. This is the prophecy of Propeta Isaiah na napulfilled after 700 years. Isaiah 53 verse 2. Ang sabi ng verse 2 ay ito, kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pangakit para lapitan. Now, tingnan natin ang verse 10. Ang sabi ng verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. So ang purpose po ng paghahandog ng sarili ng ating Panginoong Jesucristo ay para sa ating kaligtasan. That is very clear. Kaya ang sabi ng Romans chapter 8 verse 3, pakinggan nyo, sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Even in Romans chapter 8 verse 3, pinapakita rito, God sent His Son. Sinugo niya yung kanyang sariling anak. Saan? Sa anyo ng makasalanan. Well, gusto nating bigyan, kapag narinig natin, sa anyo ng taong makasalanan, this is not referring to Jesus Christ Himself that He is a sinner. Hindi ho. Pinapakita lang dito yung malinaw na pagpapaliwanag ng Apostle Paul na siya ay handog para sa ating mga kasalanan. Of course, alam natin, from Old Testament, meron pong ginagawang ritual doon upang ang isang tao ay mapatawad sa kanyang kasalanan at maalis ang puot ng Diyos sa kanya, kailangan niya mag-offer ng perfect animals. Tama po ba? Yung perfect animals na yon,
Sa halip na ikaw, sa iyo magagalit ang Panginoong Diyos, yung inoffer mong perfect animals na iyon, yun yung nag-ako ng iyong kasalanan. Yun yung nag-ako ng iyong kasalanan. Kaya kapag inoffer yon, ang Diyos ay nagkakaroon ng tinatawag na pakikipag-reconcile doon sa taong makasalanan na yon. Meron pong practice sa Lumang Tipan, once a year po, ang gagawin nila, yung kambing po, babasbasan po ng high priest, tapos yung kasalanan ng buong Israel, doon ilalagay lahat sa kambing na yon. At yung kambing na yon, pakakawalan hanggang sa mapunta siya sa ilang. Alam nyo ang ibig sabihin nun? Yung kasalanan ng buong Israel, dinala ng kambing upang dalahin sa ilang at doon siya mamamatay. And that is referring to what Jesus has done for us. Sa labas ng Jerusalem, doon siya namatay upang akuin ang ating mga kasalanan. Kaya ang pinapakita rito, kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan, ay dahil inako ni Jesus ang ating mga kasalanan. Sa katunayan, wala puwang sa Diyos na ang ating good works o mabuting gawa ay magiging basis ng ating kaligtasan. Wala po yon. Kundi pinapakita ng banal na kasulatan, mayroong nagdala ng ating kasalanan. At ang nagdala ng ating kasalanan based on 2 Corinthians chapter 5 verse 20 na ibinilang siyang makasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And yet, He is a sinless, He is a God, He is a holy. Pero ginawa siya na makasalanan upang akuin ang iyong kasalanan na dapat tayo ay mapaparusahan sa apoy ng impyerno. Kung kaya't ang ating Panginoong Jesucristo, when He was at the cross, Friday, ang sabi niya, it is finished. Naganap na. Bakit niya sinabing naganap na? Tapos na. Ang mga practices sa Lumang Tipan sa mga sacrifices ng mga animals. Dahil nagpapakita yon na ang kanyang kamatayan sa cross, yun ang kompletong sakripisyo na mayroong katiyakan na ang lahat na sasampalataya kay Jesucristo na tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay ay mayroong katiyakan ng kaligtasan. Yun yung pinapakita ron. Kaya ginawa siyang makasalanan. Ang sabi nga ho ron sa verse 20, hindi nakakakilala ng kasalanan. The one who did not know sin. Ibig sabihin po, to learn to know sin. Hindi siya makasalanan eh. Pero bakit siya ginawang ganon? Pinapakita rito na ang Diyos, the God, became man. Kailangang magkatawan tao ng Diyos. And this is part of God's plan upang ipakita niya na walang qualified sa mundong ito na magbibigay ng kaligtasan. Walang tao na pwedeng maging tagapagligtas. Dahil kung mangyayari yon, lahat ng tao dito ay nakamana ng kasalanan kay Adan. Kaya wala hong isa man na qualified to be perfect sacrifice and to be perfect Savior. At yun lamang ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. That's why it is referring sa isang person ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos, tao. Siya ay tao at Diyos. Nung sinabing hindi nakikilala ang kasalanan, this is referring to His nature, na siya ay Diyos. He is a sinless, He is a perfect, He is a God. That's why in Philippians chapter 2 verse 6, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos, namuhay ng isang alipin, hanggang kamatayan sa cross. Nung sinabi na hindi nakakakilala ng kasalanan, ang sabi ng Apostle Paul, itong Jesus na ito, hindi lang siya basta tao, kundi siya ay Diyos na banal, na nagkatawan tao, na siyang kompleto at perpektong tagapagligtas ng isang taong makasalanan para sa buhay na walang hanggan. Yun yung gusto ipakita.
Kaya ang sabi ng verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan. Ngayon ang tanong, bakit kailangang ibilang siyang makasalanan? Ito po yun Ang isang tao hanggat di po siya naliligtas, ang puot ng Diyos ay nasa kanya. Bakit po? Romans chapter 1 verse 18, nahayag sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasinungalingan ng mga taong lumalaban sa Diyos. Nahayag sa langit. Well, the word wrath of God is evidently in Genesis chapter 6, 7, and 8. Ano nangyari? Pinarusahan ng Diyos ang lahat ng tao sa panahon ni Noah. Natuwa ba yung Diyos? Sabi niya sa chapter 6, nung nakita ng Panginoon, na mapakasama na ng tao, wala na itong iniisip na maganda, nalungkot ang Panginoon. At sabi niya, hindi ko ito lilihim kay Noah, yung gagawin kong balak na naggunawin at pabahain ang mundong ito. Ano ginawa niya? The rest of the people in the time of Noah, naranasan ang puot ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng tubig. At sino'y nakaranas ng pagmamahal, ng katwiran ng ating Panginoong Diyos? 8 tao. Si Noah ang kanyang asawa, si Ham ang kanyang asawa, si Shem ang kanyang asawa, si Japhet ang kanyang asawa. There are 8 people na nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, but the wrath of God revealed sa lahat ng tao sa panahon ni Noah. Nananatili sa kanila ang puot ng Diyos. And even in the time of Abraham, sa panahon ni Lot, na ang Panginoong Diyos ay pinaulanan ng asupring apoy ang Sodom at Gomorrah because of their wickedness. The wrath of God ay nananatili sa isang taong makasalanan. Kaya nga, nung sinabi sa talatang 21, maliwanag na ang ating Panginoong Jesucristo, ibinilang siyang makasalanan upang makipagkaisa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang ibig sabihin, ang isang tao na walang relasyon sa Diyos, hindi niya naranasan ang kamatayan ni Kristo, hindi niya naranasan ang pagkabuhay ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, ang tao ngayon ay object ng puot, ng wrath ng ating Panginoong Diyos. At makakansila lang ang galit at puot ng Diyos na ito kapag ang taong ito ay kumilala, nanampalataya sa kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo na siya lamang solusyon upang siya ay magkaroon ng pagkalaya sa kasalanan at siya ay mapatawad sa kasalanan, at kapag siya ay pinatawad sa kasalanan, binibigyan siya ng ating Panginoong Diyos ng isang pagiging matuwid sa kanyang harapan. Kaya sino ang dapat makita sa atin upang matuwid tayo na tingnan ng Diyos ngayon sa kanyang harapan? Hindi ho si pastor, hindi ho ang tao, hindi ho ang santo. Si Kristo po na matuwid na namatay sa cross. Kaya ang sabi ng verse 20, upang mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya pag tinitingnan tayo ng Diyos ngayon, hindi niya tinitingnan yung kung sino tayo ngayon. Ang tinitingnan ng Diyos sa usapin ng kaligtasan, si Kristo na siyang damit ng katwiran mo sa harapan ng Panginoong Diyos. Kaya pag tinitingnan ka ng Diyos ngayon, nakikita niya sa iyo yung righteousness ni Kristo. And yet, mayroon tayong mga imperfection sa buhay natin. Kaya nga, ang salvation ay hindi po sa pamamagitan ng good works, kahit na tayo ay ligtas na, at di natin mapapanatili ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng good works natin. Ang salvation natin ay nananatili dahil kay Kristo. Dahil kung matapos tayo iligtas ni Kristo, at sasabihin ng Panginoong Diyos, ang kailangan ko laging makita sa iyo ay ang good works mo na siyang magiging basihan ng iyong kaligtasan, sablay po tayong lahat dito. Tama po ba? Salamat na lang, naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya ang tinitingnan ng Diyos sa atin dito si Kristo. Kaya napakahalaga ng Acts chapter 2. Kaya nga ito yung conclusion po natin. Na kapag ikaw ay totoong may pananampalataya at relasyon kay Kristo, ang tinitingnan ng Diyos sa iyo ngayon, bakit ka nananatiling matuwid sa harapan ng Diyos? Dahil po kay Kristo.
Ngayon, sinunod natin dito ang talatang 17 ng 2 Corinthians chapter 5. Ano sabi ng 2 Corinthians 5:17? Now listen, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ngayon, ang tanong natin dito, there are many interpretation na tinuturo ang maraming pastor dito. Ang sabi daw dito ay ito, kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Para sa kanila, ang kamatayan ni Kristo ay nagkansila lang ng kasalanan natin sa nakaraang kasalanan natin. Let's say, nung nabuhay ka, halimbawa pinanganak ako 1975, tapos niligtas ako ng Panginoong Diyos 1992, kung di ako nagkakamali, I am 18 years old o 19, yun lang daw yung binayaran ng Diyos. Yun lang daw yung binayaran ng Diyos doon. Kapag ganoon yung pananaw natin, na ang binayaran lang ni Kristo ay yung mga past na buhay ko nung na-born again ako, saan nakabatay ngayon ang magiging sunod na kaligtasan natin? Let's say, sabihin natin, after 19 years old, na-born again ako, tandang-tanda ko, niligtas ako ng Diyos, May 19, birthday ko po, 1992, hapon, doon po sa Nieves, sa tapat ng bahay namin na inuupahan ng fellowship nila. Doon ako nakakilala, doon ako niligtas ng Panginoong Diyos. Kung ang binayaran lang ng Diyos ay ang mga namana kong kasalanan kay Adan, from my birth, 1975 and 1992, yun lang daw binayaran ko, binayaran ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, pag pala nagkasala ako ngayon dito, after nang maligtas ako, ang tanong natin dito, kung yun ay binayaran ni Kristo, saan na ngayon nakabase ngayon ang salvation ko rito? After nang masave ako, kay Kristo pa ba? Hindi na. Ang lumalabas, yung salvation ko na makabatay na ngayon saan? Sa magiging performance ko, sa good works ko, di po ba? Nakuha niyo punto ka? Sa good works ko. Kaya mayroong mga turo na after na masave ka, na maborn again ka, nawawala yung salvation dahil sa mali mong ginawa. Yun yung pananaw nila. Nakuha niya? Merong mga relihiyon na nagtuturo na after you save, your salvation can be lost. Tama? Mawawala dahil sa ginawa mong kasalanan. Yun ay maling aral. Dahil ang teaching ng banal na kasulatan, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, ay nakakonekta po sa talatang 20. Nang si Kristo ay naging tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo, once and for all, pinawalang sala ka ng Diyos, at dahil kay Kristo, naging matuwid ka sa harapan ng Panginoong Diyos. Ngayon ang tanong natin, nung sinabi yung verse 17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ano ang ibig sabihin ng isa ng bagong nilalang? You are new creation. And this is referring to regeneration o born again. Meron po bang, kumare, pinanganak ka, anak ka ng nanay mo, anak ka ng tatay mo, pwede bang pabayaan ka at mamatay ka? Patayin ka o hayaan kang mamatay? Of course, alam natin na kung titingnan natin ito sa human na konsepto o pananaw, alam natin may mamamatay ang tao. Pero sa usapin po ng new creation natin, sa spiritual na aspeto, once na tayo ay naging anak ng Panginoong Diyos, anak po tayo ng Panginoon magpakailanman. Amen po ba? Yun yung gusto ipakita. Kaya, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Yung bagong posisyon mo sa harapan ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, dahil sa merito ni Kristo, ikaw ay nagpapatuloy sa iyong kaligtasan, at si Jesus ang nag-iingat sa iyo. Ano'y karugtong? Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ano'y nawala? Yung namana mong kasalanan. Lahat kasi tayo naka-inherited ng sin kay Adam eh. Di ba? Nung pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang taong si Adan, at sa pamamagitan niya lumaganap ang kasalanan, ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yun ay bayad sa ating Panginoong Diyos. That's why, maliwanag po in verse 21, verse 20,
ang kasalanan natin, past sa nakalaan, present and future, ay bayad sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ako yung punto? Kaya ang sabi niya, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ngayon, meron ngayong pinakikita rito, dalawang kalagayan natin. Yung dati nating buhay, wala na po yun. At ngayon ay bago na tayo. Dalawa yung pinakikita rito. Nung dati, hindi pa tayo mananampalataya, nakikita tayo ng Diyos na makasalanan at nagagalit siya sa atin. Nang dahil kay Kristo, tinitingnan tayo ngayon ng Diyos na matuwid, banal sa kanyang harapan dahil kay Kristo, at ang pagmamahal ng Diyos ay nasa atin. Ngayon, ano ang dapat maging bunga nito sa buhay natin? Wala na yung dati nating pagkatao. Ang ibig sabihin po nito, nasa isang bagong pamumuhay tayo ngayon na nagpapasakop sa pagiging Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Kaya wala na yung dati nating pagkatao. Tinanggal na ng Diyos yun. Yung dati nating posisyon na makasalanan, burado na sa Panginoong Diyos yun. At ngayon, tinitingnan niya tayo na mayroong isang bagong pamumuhay at pagkatao. At yung pagkatao na yon, ang identity natin ngayon ay kay Kristo. Tinitingnan tayo ng Diyos na anak niya, tinitingnan tayo ng Diyos ngayon na matuwid dahil po kay Kristo na siyang ating pinapanampalatayanan. Yun yung gusto ipakita ngayon dito. Ngayon, kung totoo na naranasan natin ito, mayroong magiging bunga ito sa chapter 6, verse 14. Chapter 6, verse 14. Ano sabi ron? Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maari bang magsama ang katwiran at kalikuan o ang kaya'y liwanag at ang kadiliman? Maari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng mananampalataya sa di mananampalataya? O ng templo ng Diyos at Diyos-Diyosan ng pagano? Tayo'y mga templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya lumayo kayo sa kanila, humawalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging anak ko, sabi ng Panginoon, makapangyarihan. Meron ng antithesis ngayon. Ano yung antithesis nito? Meron na pong tinatawag na pagkakaiba ang mananampalataya sa di mananampalataya. Nako nyo? Ibig sabihin, tayo na mananampalataya ay laging mamumuhay saan? Sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Now, just imagine. Sabi rito, ano ang kaugnayan ng mananampalataya sa di mananampalataya? Napansin nyo? Kung mananampalataya ka, tapos hindi siya mananampalataya, ano ang kaugnayan nyo? Simple lang po. Magkaiba kayo ng posisyon sa harapan ng Diyos. He is a sinner, and you are the child of God. Amen po ba? Ano yung kaibahan nito? Ikaw ay anak ng Diyos na mamumuhay para sa Diyos. Ang isang taong walang relasyon sa Diyos ay namumuhay ayon sa kanyang kagustuhan na naiimpluwensyahan ng takbo ng mundo. Sabing ganoon ng banal na kasulatan, ano ang kaugnayan? Pwede ba magkasundo si Kristo at si Belial? Sabi niya, ang Diyos-Diyosan at si Kristo, pwede ba magkasundo? Ang sabi ay hindi pwede. Nakita niyo? Ano ang kaugnayan ng Diyos-Diyosan ng mga pagano sa Diyos ng totoong mga anak ng Diyos? Ang sabi niya, may pagkakaiba. Ibig sabihin po, pinapakita ngayon dito, kung ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao niya, siya ay bago na. Ano yung bago? Ang pagiging bago mo, anak ka ng Diyos. Ngayon, namumuhay ka rito sa mundong ito, ano ang ine-expect ng Lord sa iyo ngayon? Merong tinatawag na pagkakaiba ang Kristiyano sa hindi Kristiyano. Amen po ba? Yung pamumuhay ngayon natin, hindi na tayo nagkokompromiso saan? Sa kasalanan, sa takbo ng mundong ito. And even in our relationship, do not yoke to the unbeliever. Ang sabi, huwag kang makipamatok o makipagrelasyon sa hindi mo kapananampalataya. When it comes to our salvation, when it comes to our konsepto ng pag-asawa, magkaiba daw yun.
mag-asawa, mananampalataya ka. Napangasawa mo, hindi mananampalataya. Mahirap po yun na sinasabi ng Biblia. Bakit? Marami kayong magiging problema. Una, mananampalataya ka, siya hindi mananampalataya. Ikaw ay mayroong malalim na pagkaunawa kung sino ang Diyos, kung sino ang salita. Siya ay wala. Ano mangyayari ngayon? Kutakot-takot po na problema kapag pumasok ka sa isang relasyon na hindi kayo parehas na mananampalataya. Yun yung sinasabi ngayon ni Paul dito. Ngayon, sinasabi din niya, yung ori ng pagsasabuhay natin, ng katwiran ni Kristo sa atin, at yung bagong pagkatao natin, na tinanggal na yung lumang pagkatao natin, dapat makita ang submission natin kay Kristo sa kanyang salita sa ating mga buhay. Yun yung gustong ipakita ng Panginoon dito sa atin, sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Kaya ngayon, ano yung magiging application nito sa buhay natin? Well, mga kapatid, napakalinaw na kung tayo ay nakaranas ng pagliligtas ni Kristo, simple lang po, siya ang dapat na Panginoon ng buhay natin. At kung siya ang Panginoon ng buhay natin, dapat mamumuhay tayo ng ayon sa kagustuhan ni Kristo at hindi ayon sa kagustuhan ng bawat isa sa atin. Amen po ba? So yun yung gustong ipakita ngayon. Kaya kung ikaw ay bagong nilalang na, may bago ka ng pagkatao, dapat by the grace of God, yung lumang pagkatao natin ay unti-unti na nawawala sa ating mga buhay. At yan ang pinaka-epekto ng ginawa ni Kristo sa krus. Ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkalibing, at ang kanyang pagkabuhay ay nagpapakita sa atin na meron na tayong isang bagong pagkatao na nilalang ni Kristo. Amen? So mamuhay po tayo sa kagustuhan at kalooban ng Diyos sa ating mga sarili. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita nyo na amin pong natanggap at narinig. Ang aming pong dalangin, nawa po ay maunawaan talaga namin itong 2 Corinthians 5:17 hanggang 21 na nagpapakita at nagpapaunawa sa amin na ang pinaka-object ng aming pananampalataya ay wala pong iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa kanyang kamatayan na siyang umako ng aming kasalanan. Salamat sa kanyang pagkabuhay upang patunayan na kami ay may buhay na walang hanggan. Salamat sapagkat ang salvation namin ay nakabase kay Kristo at kami, Panginoong Diyos Ama, ay tinitingnan yung matwid dahil lamang sa katwiran ni Kristo. And yet, alam namin, Panginoong Diyos, sometimes yung old nature namin ay lumalabas sa amin. Pero patuloy nyo kaming tinutulungan na magtagumpay sa lahat ng kahinaan namin ito upang na sa ganon ay matagpuan nyo ang aming mga buhay na sumusunod sa inyong kalooban. Tulungan nyo po kami, Panginoong Diyos, na ihiwalay namin ang aming mga sarili sa kasalanan ng mundong ito, sa kagustuhan ng aming mga laman, kundi makapamuhay kami ng may kabanalan sa inyong harapan. Sapagkat alam namin na ang tanging layunin nyo, kung bakit nyo kami niligtas at binigyan ng buhay na walang hanggan, ay upang na sa ganon, magbigay kayo ng karangalan sa inyong pangalan at malakaran namin ang inyong pinakamaganda at ninanais na kalooban sa aming pong mga buhay. Ang lahat ng ito, Ama, ay hiling namin sa inyo sa pinagpalang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Pwede po bang paki-off?